Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, hindi ho ba, maalala ko lang kasi nung mga nakarang araw, bago yung bagyo na to, si Saplag Dameo, binato ng napakaraming mga atake, di ba? Na nakikialam dun sa BARM. Obviously, yung atake sa kanya, paninira sa kanya, galing po yun sa mga taga-BARM, di ba? Sa mga mangudadato. Yun, doon ang galing. And then, I do not know what happened. Papaanong nangyari yung narrative na yun, na kung ano-ano mga tira kay Lagdameo, kesyo um, hindi na siya pinapansin ng pamilya Marcos. Ilang linggo na siyang, o 2 buwan na yata raw yun, na hindi na siya kinakausap. Sabi ko nga sa mga nagsasabi sa akin yan, so alam ninyo, pinaniwalaan ninyo kaagad. Sana tinanong nyo kako, yung vlogger, nakita nyo ba? Nandun ba kayo sa Malacanang? Oh. Ngayon, it is not enough for me to say to accept the reason hindi insider ng Malacanang ang source ko. Oh. Bakit? Madaling sabihin yun, 'di ba? Ngayon, ang nangyari pa, 'di ba, hinamon ni Lagdameo yung mga naninira sa kanya na may corruption siyang ginawa, 'di ba? O kaso, ang nangyari, wala namang nakapaglabas maging sa mga vloggers ng ebidensya. And then, argumento na lamang na nagmamalasakit sila sa ating Pangulo kasi nakikita nila, they foresaw na si Lagdameo ay magiging katulad ni Attorney Vic Rodriguez. Well, napakalayo ho mga kapatid. Si Attorney Vic Rodriguez, 2016 lang nakasama nila, 'di ba? Tapos, meron pala itong phobia sa COA. COA sa ano sa CA. Do'n siya nagsimulang ano, leche-leche ng tuluyan, 'di ba? Oo, bukod pa yung sa sugar, fiasco niya, kapalpakan niya rin, kaya nagka-leche-leche. Ngayon, eto naman hong si Lagdameo, bata pa sina PBBM, matatagal na silang magkakilala. Kababata niya talagang kaibigan. Ngayon, kung si Lagdameo ho, wala na ito sa gobyerno, 'di ba? Kung talagang initsipwera na 'to, madali hong i-terminate ni PBBM 'yan, eh. Naalala niyo yung taga Department of Finance, si Cielo Magno, 'di ba? Kumontra sa administration, parang nag-alaleni. Oh, pero magaling si Cielo Magno. Anong nangyari? Tanggal, 'di ba? Si VP Sara, oh, sabi ng pangulo, "Wala akong nakikitang mali kay VP Sara. Ni-rally namin, Mr. President, ang mali nasa iyo." Oh, bakit hindi ka nakakakita ng mali sa kanya? So we lay down ano yung mga mali ni Sara, ano yung mga pagkakamali nun na hindi niyo nakikita. Oh, what happened? 'Di ba? A month later, 2 days lang ang diferensya, 17 kami nag-rally, nag-resign na, 'di ba? So, ngayon dito sa case ni Lagdameo, eh, marami hong nasunog talaga. Na maraming nagulat, kaya nga may bilog yan, eh. Maraming nagulat na may nagtanong sa akin, "Anong masasabi mo rito, JDB? Nandiyan si Lagdameo." Sabi ko, "'Di maganda." Kasi hindi lang po ano, etong issue na 'to, ah, ano 'to, yung bagyong si Christine, hindi lang po baha ang problema, hindi lang po problema yung baha o dala nito, meron rin pong sinunog, 'di ba? May mga sinunog din. Sa akin naman, dapat para hindi nagre-react ako ng ganito kasi ang nakakalungkot do'n, bumababa yung tawag dito, kalidad, 'no, mababa na nga yung kalidad ng political vlogging, dahil dun sa mga self-proclaimed vloggers na hindi alam yung code of ethics ng journalism, na hindi alam na yung vlogging na ang kanilang content, if it's about news, about current events, dapat ginagamit nila, sinusunod nila yung code of ethics, 'di ba, ng journalism. Nakakita ka na nagkaroon ka ng information, may nagbato sa'yo, hanapan mo ito ng sources. At least humanap ka ng dalawa, hanapin mo sa balita. Kasi commentary ka, hanapin mo sa balita, may nagbalita na ba? Meron na bang
meron na bang, ah, confirmation mismo dun sa tao, 'di ba? Yung source mo ba, inilabas na rin ba 'yan sa public? O baka mamaya 'pag ikaw nagsabi nito, lilitaw ikaw lang din yung source. 'Pag hinanap sa'yo, hindi acceptable na magtuturo ka, na hindi sinabi sa'kin kasi 'to ganito, eh. Eh, 'di ba nagka-letse-letse pa. Oh, pangit yung gano'n. So, dapat titingnan nila. Naalala ko nung binubuo yung UVIP dati, UVI POOP, sabi sa'min dun ng isang abogado, tinuturo sa'min yung Code of Ethics. Maski sa school nung nag-aaral ako, eh, meron akong units niyan ng journalism, naka yung, may information kang nakita para hindi ka masunog, number one dun hanapin mo yung facts, 'di ba, yung source nito genuine ba talaga, and then subukan kunin yung sagot nung kabilang panig. Oh, now kung sa tingin mo naman, hindi naman sila sumasagot, wala kang makitang response nila at sa tingin mo kailangan malaman ng taong bayan yung information na hawak mo, magbigay ka ng disclaimer, "This is unverified information." Pero due to urgency ng issue na 'to, palagay ko dapat malaman 'to ng taong bayan at i-a-update natin ito as soon as we receive or we found out na meron na pong bagong, response etong kabilang panig. Dapat po gano'n para alam ng mga nanonood na ito ay hindi po verified information. O eto ngayon verified 'to, kasi lumabas ito sa national television, 'di ba? Ano 'to, sa Naga City ito. Oh, baka naman sabihin nila ano, gatecrasher, Silag Dameo, 'di ba? Ay naku, sana lang, pang-ibabawin nila yung tawag dito, yung integrity para umangat yung quality ng, political vlogging dito sa Pilipinas lalo na sa commentary, hmm, 'di ba? Hmm, Naga City yun 'no, ayan, oh, City of Naga, Provincial Seal. Hmm, Parang stress ba? Maski naman si PBBM gano'n din yung itsura ni PBBM, 'di ba? Ay sus Mariosep, AI ba 'yan? Grabe naman. Alam niyo si Nagdameo, parang may dugong Bombay yata ito. Yung ganito ng mata niya maitim, 'yan. Oh, 'di ba? Oo. Maski si PBBM rin gibo. Hmm. Puyatan kasi yung ginagawa nila na 'yan, na pagtutok diyan sa bagyo na 'yan, eh. Hmm, okey? So, yun lang, iwan muna natin 'to. Puntahan natin si Abalos mamaya. Grabe naman palusot 'yan.